May isang grupo ng treasure hunters na nakadiskubre ng isang posibleng nakatagong kayamanan sa lupa nila sa Mindanao. Isa sa palatandaan sa kanilang dig site ay ang lupa na gawa o may halong calcium carbonate na kadalasang nakikita bilang man-made. Dahil dito, sinubukan nila itong hukayin upang alamin kung may iba pang palatandaan o ebidensya ng kayamanan. Ano ang ibig sabihin ng lupang gawa sa calcium carbonate? May mga treasure hunters na naniniwalang kapag maputi-puti matigas-tigas, parang semento, may buhaghag na texture tulad ng koral, maaring ito ay lupa na sadyang pinaghalo o man-made backfill na ginagamit noon para takpan ng hukay, protektahan ng kahon o gawing mas matibay ang chamber. Pero tandaan, premium din ang calcium carbonate sa ilang lugar. Hindi ito automatikong ibig sabihin ay may treasure. Mga karaniwang paraan ng treasure hunting, general information only. A. Marker analysis. Ito ang pag-aaral ng mga palatandaan sa lupa o paligid. Iba ang lupa sa natural na strata. Mga bato na bilog o nakahanay. Mga ukit o marka sa bato. Lumang puno na mukhang intentionally tinanim. Butas na dati ng tinakpan. Karaniwang pinaghahalo ang kulay ng lupa, amoy ng lupa, pattern ng layers. B. Metal detection, pinakakaraniwan. Gamit ang mga metal detector, ground penetrating detector, GPR, deep-seeking detectors. Hindi nito pinapakita ang anyo, pero nakikita ang presensya ng metal sa ilalim. C. Dowsing, rod detection. Ginagamit ng ilang treasure hunters ang L-rod pendulum mula sa energy reading. Sa kanilang paghuhukay, nakakita sila ng isang treasure giveaway na nagsisilbing palatandaan ng kanilang dig site. Hindi ito basta simpleng palatandaan dahil ang treasure giveaway na natagpuan nila ay may mataas na halagang pangkasaysayan. Ipinapakita ng mga artepakto na galing ito sa sinaunang panahon, posibleng mula sa isang hari o mataas na pinuno, kaya't napakahalaga nito sa pag-aaral ng kasaysayan. Dagdag na impormasyon tungkol sa historical value ng treasure. Nagbibigay ito ng ebidensya tungkol sa kultura, pamumuhay, at teknolohiya ng sinaunang tao o kaharian. Maaring kasama rito ang mga alahas, barya, kasangkapan, o ukit na nagpapakita ng antas ng kanilang sibilisasyon. Tumutulong itong matukoy ang mga sinaunang ruta ng kalakalan dahil ang ilang materyales ay maaaring nagmula pa sa malalayong lugar. Nagpapataas ito ng halaga ng lugar dahil maaaring hindi lamang ito ordinaryong lokasyon, kundi isang dating sentro ng kapangyarihan o ritual. Mahalaga ito sa mga arkeologo dahil maaaring ito ay bahagi ng mas malawak na kasaysayan ng Mindanao at ng mga sinaunang kaharian sa rehiyon. Halaga ng treasure sa salapi. General estimate terms only. Depende sa materyales. Kung ginto, maaring umabot sa daan-daan libo hanggang milyon, depende sa bigat at kadalisayan. Kung pilak, mas mababa ang presyo kaysa ginto, pero maaari pa ring umabot sa libo hanggang daang libong piso. Depende kung antik o bihira. Ang mga antigong alahas, barya at relikya mula sa sinaunang panahon ay maaring tumaas ang halaga hanggang 10 beses o higit pa kumpara sa normal na presyo ng ginto o pilak. Mas bihira, mas mataas ang appraisal. Depende sa edad at historical importance. Kung ang treasure ay galing sa sinaunang kaharian o may royal origin, halaga gamit ng pinuno o hari. Maaring maging milyon ang appraisal value